Minsan ay nahuhuli ang sarili na nag-aalala. Mga bagay na di kontrolado, pinoproblema. Pero teka lang, meron bang humahabol sa'yo? Di naman dapat matulin ang pagtakbo. Sino bang nagsabi na kailangan kong maunahin? Di naman ito karera. Pwede magdahan-dahan sa bawat panibagong umaga. Ang pagsimula muli ay isang tagumpay na. Huwag mag-alala, buhay ay di kalera. Dahan-dahan lang, buhay ay di kalera. Buhay ay Hi guys, this is Tito. Welcome to the hottest podcast in town, where we don't just sip tea, we spill it. That's right. We're your favorite quartet of hosts, ready to stir the pot and serve you the juiciest gossip straight from the streets of the Philippines. Before we start, let us introduce ourselves first. So hi everyone, I'm your Ate Sha, one of your kachikahan through our podcast. Hello, I'm Ron, one of the adorable hosts of Titox. Adorable, we? Anyway, I'm Kuya JJ. It's nice to be able to start podcasting, knowing that many people are already supporting our first podcast. Lastly, but of course not the least, I am Ray, your kabardugulit and kausap. As JJ said, it's nice to begin our first podcast with a lot of love and support from you all. Thank you for supporting us. We hope you continue to do so. Today, we're not holding back. Ready na kami sa issues. Get ready to unpack the real deal, mga chismosa chismoso. Charot, we're sharing stories, shedding lights and struggles, and thinking of solutions. Ano nga ba ang topic natin today? Be specific naman, no? Daming issues sa Pinas eh. Uy, grabe. Pero oo, napakadaming issues. Nandyan yung drug war killings, teenage pregnancy, and corruption. Ang dami nga. But what we're going to talk about today is none of the above. Ay taray, may pa-English. Pero parang maganda yung topic yung drug war killings. Ang daming articles about dyan eh. You have a point, pero parang mas better ang teenage pregnancies. Para maging aware naman yung mga kabataan na nakikinig sa atin. Magiging better example tayo for them. Pero bakit di na lang corruption? Pinag-uusapan pa naman yung confidential funds ngayon. Uy, grabe. Pag tayo pinag-good job. Charot. Pero ano ba kasi yung topic natin today? Di prepared ah? Ano ba? Prepared tayo te? Ito na lang, poverty. Bet nyo ba? Ang common naman yan, Bes. Ayaw niyo ba talaga ng teenage pregnancy? Magmumukha tayong good influence. Charot. Magandang topic yung poverty. Next time na yung mga issue na gusto natin. We're diving deep into a topic that hits close for many of us. Poverty. Bakit poverty? Sabi nga ni ate siya, common topic yan eh. Wala, trip ko lang eh. Charot. Pero in all seriousness, sabi nga ni Ron, is a topic na marami nakaka-relate. Siguro, nakaranas din naman tayo ng pagiging mahirap at one point sa buhay natin. Oo, may point ka, te. Maganda naman talaga pag-usapan ng poverty or kahirapan. That is an issue that's been here for so long. Agree ako sa inyo. Since nakaranas ako na maging mahirap, na it's a topic that I like to talk about, not only para mabigyan ng kaalaman, pero para malaman din ang mga dahilan ng kahirapan. At syempre, solutions. Oh, G na ba kayo? Okay. Gets ko na point nyo. Siyempre, G na ako dyan. Gusto ko rin na mag-spread ng information about that. And of course, to inspire or help our listeners that are going through a rough time. Mag-agree ka rin naman pala eh. Ito talaga pinahaba pa. Pero instead of today's topic is poverty. We all know that many would relate to this topic and would like to start our first video with a topic that's common yet interesting. Yes, we hope na magustuhan niyo tong topic natin today. Matagal namin pinag-awayan yan, ah. Wag mo namang nire-reveal sa listener ugali natin, be. Di mo ba alam yung sinasabi na first impression last long? Dapat maganda first impression natin sa listener. Pag walang nakinig, kasalanan mo ah. Lo. Uy, ano ba kayo sa listeners?
Di po kami ganito in real life ha. Mabait po kami. Mahilig lang talaga sila magbardagulan. Yes po, opo. Pero kahit ganyan sila, ganyan sila, may care naman po sila sa isa't isa. Off topic na tayo Kayo kasi anyway, for our listeners, keep tuning in. We'll be right back. Grab your favorite drink and settle in and get ready for some real talk with Tea Talk. We're all about to spill the tea on poverty in the Philippines. Hi, hello, mabuhay! Start na tayo. Ready na ba? Ngayon pag-uusapan natin ang kahirapan sa Pilipinas. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kahirapan? Kahirapan ay yung hindi sapat ang pera para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at edukasyon. Pero in simple terms ay kulang na kulang sa basic needs. Sobrang bigat kali ng issue na to sa atin. Malaking issue nga to. So ano nga ba kasi ang pinagmulan o dahilan? Tagal na rin ang sensura na to, di ba? Oo, napakatagal na. Sa tingin ko nga, ang mga dahilan nito is unang-una, syempre, the government. Pero the mamamayans also plays a role. Kasali na rin ang lack of education, kakulangan ng trabaho o mataas na unemployment, lack of opportunities, and minsan mga national disasters na din. Napakarami No wonder, madami ang naghihirap sa ating bansa. Pero teka, isa-isahin natin yan para mas maintindihan natin. And of course, sa mga nakikinig, mahirap din kung ma-misunderstood tayo. I agree with you, Te. So, let's start with the mamamayan ng Pilipinas. I said earlier na maaaring isa rin sila sa mga dahilan. So, here's my point of view. Some of us kasi are lazy. Di lang unfortunate people pero generally some of us all. Kasi there's plenty of work naman na open if you want one. You just must be matyaga. Keep trying, you know. Oh yes, I get your point also. I've been observed na some of Filipinos are mapili when it comes to work. Oo, kulang ang trabaho, pero ang iba ay inadahilan lamang ito. Pero still, it's hard to find a decent paying job nowadays. Tama ka dyan, Te. Madaming trabaho pero madalas mapili tayo. Ouch! Pero we can't really meddle too much in that since everyone has their own POBs. Moving on, the government, well, dapat sana'y tumutulong sila. Pero minsan, hindi nila nagagawa ng tama. Sali mo na ang korupsyon. Nako naman. O kalamahan mo, bes, we can pull all the blame sa government. Kahit partly, sila ang dahilan. They do have a program for unfortunate naman. Yung 4Ps ba yun? Porpis? Oo, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. Di ba yun yung program ng government which give conditional cash to our fellow unfortunate Filipinos? Oo, tumpak. Para sa akin, even though tumutulong ang program na yun sa mga Filipino, it all has its cons. May point ka dyan. I think the government meant well or that they just wanted to help. Pero some of our fellow Filipinos kasi took advantage of the said program Kasi may mga kakilala ko na nakaasa na lang sa Porpis. Hindi ko naman nilalahat I agree. Minsan kasi mapang-abuso ang mga Pilipino. Napansin ko rin yan, the program made some, not all the unfortunate Filipinos lazy and dependent on the government. Yes, pansin ko rin yan. Pero the Porpis program really set is a big help to unfortunate Filipinos, di ba? Well, everything has its pros and cons naman. I just like to say na the people who receive help from the Porpis program should be thankful and slowly help themselves to get out of poverty. Yes, I get your point. In my opinion, they should slowly make change so that they'll eventually live a nice and good life. Pero din tayo sa corruption, napakalaki ng impact na yan. Nandyan yung maling paggamit ng pondo, mahirap pakuha ng serbisyo, and pabagal yan sa pag-unlad. Mukhang magtatagal tayo Maling paggamit ng pondo dahil sa korupsyon, nawawala ang pera na dapat saray para sa mga programa kontra kahirapan. Ito ay napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal kaysa sa mga proyektong makakatulong sa mahihirap. Nako, tumpak na tumpak, hindi pantay ang paghahatiran
sa mga serbisyong pampubliko. Madalas ay may kakayahan lang o may koneksyon sa tiwali ang nakikinabang habang ang mga mahihirap o nangangailangan ay hindi. Sinabi mo pa, ang hirap ng walang connections, no? Doon naman tayo sa pabagal sa pag-unlad dahil sa korupsyon. Nahihirapan ang mga negosyo at ang ekonomiya. Kaya't hindi gaano lumalago ang ekonomiya at nahihirapan ang mga mahihirap na magkaroon ng trabaho at kita. Kaya ang lalim ng topic natin ha. Okay pa ba kayo dyan, listeners? Minsan, iniisip ng iba pag walang trabaho, walang pag-asa. Pero teka, may punto ba sila? Pero ngayon, kulang sa edukasyon ang mga tao. Nahihirapan silang makakuha ng trabaho na may magandang sahod. Ngayon kasi, nasa requirements na yun, no? Ang edukasyon ay napakahalaga. Pero hindi lahat ng bata ay nakakapunta sa magandang paaralan, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. At kahit may edukasyon, mahirap pa rin humanap ng trabaho. Marami ang walang trabaho o kaya naman ay hindi sapat ang kinikita. Ganun nga, Bes. Kapag kulang naman sa oportunidad, hindi nagkakaroon ng mga tao ng pagkakataon na umangat sa buhay. Mahirap magkaroon ng trabaho o negosyo kung walang maganda oportunidad sa buhay at lugar. Totoo yan, te. Kulang sa kita, kulang sa edukasyon, kulang sa oportunidad, kulang. Nakakalungkot talaga ang realidad ng buhay. Napakahirap, dagdag pa yung mga kalamidad na nararanasan natin. Madalas pa naman tayo nakakaranas ng mga bagyo. Imagine mo yun, walang-wala ka na nga tapos mawawalan ka pa dahil sa kalamidad. Ganun nga yun. Kailangan nating baguhin ang pag-iisip natin tungkol sa pagiging mahirap. We should help the people na tulungan ang kanilang sarili. Mabuti ang sinabi mo, Ray. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Ang gobyerno, mga grupo ng tao, mga negosyo, at mga simpleng mamamayan upang tunay na makatulong at makagawa ng pagbabago, di ba? Kung sama-sama tayong kikilos, makakabuo tayo ng mas mabuting kinabukasan para sa lahat. Tama. Let's continue talking para maintindihan ng lahat kung gaano kahalaga ito. Kaya kailangan natin pag-usapan ang kahirapan ng mas malalim mga bes. Hindi lang para maliwanagan, pero para mag-isip din ng solusyon. That's right! Kaya sama-sama tayo mga katitok sa paghanap ng kalaman at solusyon sa isyong to. Tutok lang at magsama-sama tayo sa pagtuklas ng effects ng kahirapan sa ating bansa. Again, this is Titok, where we don't just spill tea, but also dive deep into the issues that affects us all. Keep sipping, keep listening, at huwag kalimutang maging parte ng solusyon at hindi ng dahilan. We're passing the mic to other hosts, JJ and Ronron.